Hi Libra, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading, pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. So, paalala lang, ito ay gabay. Gabay lang from universe. Nasa sa'yo kung paano mo siya i-apply sa iyong sitwasyon. At Libra, kung napadaan ka sa akin channel, please subscribe, pakihit the notification bell, share, like, and comment na rin. At guys, magpapasalamat ako sa suporta at patuloy na pagsusuporta at makikiusap na rin po ako na kung meron pong ads, wag niyo na lang pong i-skip dahil malaking tulong po sa aking channel yan. Okay, thank you so much. So Libra, ito ang iyong reading for this week, August 31 to September 6. Ang iyong overall energy, Ace of Wands, New Beginning. Ang iyong challenge, Queen of Swords. Ang iyong focus, Ten of Swords. Ang iyong blessing, Eight of Wands. Ang future energy, Two of Cups. And then, ang outcome is Four of Swords. Okay, Swords. May mga swords. Bakit? Ace of Wands ang iyong energy. New beginning or new inspiration. Na magpapasaya sa'yo. Yun ang focus mo. Gusto mo lang nang maging inspirado, masaya, habang binubuo ang mga pangarap. O pwedeng inspirasyon mo ang isang tao. At yun na nagbo-boost ng iyong energy. Inspired ka eh. Pero, eto ang challenge mo, si Queen of Swords. May taong sa buhay mo na maybe sa'yo, napaka-passion mo sa kanya, siya ang inspirasyon mo. Pero siya is opposite. Palaging may conflict tuwing makakausap mo siya. Andiyan pag may sinabi ka, para sa kanya mali. Kailangan siya lang ang tama. Yung alam mo yung very cutting na energy. Pero minsan, parehas kayo ng energy. Kung malambing ka sa kanya, ganun din siya. And then, may mga mood to na bigla nila nagagalit nang hindi mo alam. So, kung sino man to sa buhay mo is maybe your partner or maybe malapit sa buhay mo. Pwede rin kapatid mo. Pero hindi eh. Inspirasyon mo siya. Kumbaga, andun yung emotion. So, pwede romantic partner mo siya. And then, ang iyong focus, Ten of Swords. Ayaw mo lang ng gulo, ayaw mo lang ng malungkot. Kasi para sa'yo, yung mga emosyon nyo, once na nagkakaroon kayo ng tension, masakit. Hindi siya ganun kagandang energy. Feeling mo, kailan ba matatapos tong ganitong conflict sa buhay ninyo? And then, ang iyong blessing, Eight of Wands. Ikaw yung taong magaling kang makisama, magaling kang madiskarte ka sa buhay, at nandoon yung isa sa gusto ng tao. Pwede rin ang trabaho mo is nasa communication. So, isa yun sa nagpapasok siya sa'yo ng pera. Yung pagiging magaling mong makipag-deal o makipag-communicate sa tao. Or, ikaw yung taong successful pagdating sa mga business or kung saan yung mga pwede kang kumita. Kasi madiskarte ka eh. Yun yung blessing mo. So, kung sa relationship, personally, yung iyong personal life is may conflict, pagdating naman sa mga stability ng career or business, yun yung panalo ka. Kumbaga, hindi lang isa, maybe dalawa, or baka higit pa, yung pinagkukuhanan mo ng mga resources. And then, ang iyong future energy, Two of Cups. Parang tungkol din to sa trabaho. Or pwedeng, kung ngayon may conflict, in the future, merong harmony na babalik sa inyo ng taong ito. And then, ang iyong outcome, Four of Swords. Kung kailangan daw ng mga kalmadong makakapag-relax sa'yo or gusto mo muna magpahinga,
maybe yung emosyon mo, Libra, or literal na kailangan mo magbakasyon. Pwede rin yun. After ng pagod, stress sa sitwasyon na to, busy sa trabaho, so kailangan mo naman daw mag-chillax, mamasyal. Okay, let's clarify. Ano ang mga message na paparating kay Libra this week? Ace of Wands, clarify natin yan. Queen of Cups, King of Wands, and the Death card. Hindi lang talaga emosyon ang gusto mo sa tao na to, pati pagmamahal. Ayan o, very passionate, very loving, very caring, lahat ibinibigay mo dito. Pero kailangan mo na rin daw baguhin yan. Kasi Libra, parang lumalaki raw ang ulo nito kung sino man tong Queen of Swords sa buhay mo. Hanggat ganyan yung trato mo na ikaw lagi yung nauunang umunawa, kung may tension, may conflict, ikaw yung laging nanunuyo, this time, pwedeng baguhin mo na raw yan. Dahil hindi magbabago ang sitwasyon ninyo, away-bate, kung hindi mo ito bibigyan ng ultimatum. Ipadama mo sa kanya na minsan kailangan mo na rin maging matigas. Kasi parang namimihasa. Okay, ano yung Queen of Swords challenge? Diba ganun naman, minsan pagka yung isa mapagbigay, yung isa masyadong dominante, yung dominante lalong nagiging siga. So, kailangan na raw mabura yan. Kailangan na raw mahinto. King of Pentacles, Three of Pentacles, and the Seven of Cups. O kasi para sa'yo, ipinoprovide mo lahat. Oo, minsan, nagkikare siya sa'yo. Nakikita ko rito sa baraha. Pero, mas nag-e-effort ka. Hindi lang sa emosyon, kundi kung ano man yung mga meron ka. Dahil nakikita ko nga, sabi ko, diba, stable ka pagdating sa pera. Sa mga resources. So, lahat na ibibigay mo sa taong to, napoprovide mo. Kasi para sa'yo, andun dun yung dapat talaga, pag mahal mo isang tao, may pagtutulungan, may pagbibigayan, andun dun yung, kung siya nakakapag-provide ka sa kanya, emotional man lang maibalik niya sa'yo, diba? Yun yung na-expect mo, pero hindi eh. Parang ilang beses na kayong, nagsasorry din naman to, pero kada sorry niya, mangangako siya na hindi ko nagagawin yan, hindi na kita aawayin, pero, inuulit pa rin. So, ikaw minsan natutulala ka na lang kung maniniwala ka pa ba o hindi. Kasi nalilito ka na, hindi mo na alam kung paano ka pa, kung ano pang magpagmamahal, kung paano ka pa makikisama. Pero sinasabi rito na, may choices ka, may option ka, Libra. Pwede mong baguhin yan. Ikat na, putulin na kung ano man yung mga ugali na meron tong taong to. And then, Ten of Swords, ang iyong focus. Two of Swords, Six of Pentacles, and the Two of Pentacles. See? Ando dun yung confusion. Hindi ka na makapag-desisyon. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Busy ka na sa trabaho, busy ka pa sa kanya kung paano mo siya pakikisamahan. Pati pag-provide ng mga pangangailangan, ando dun na. Maaaring ito nga is hindi lang siyang natutulungan mo eh. Kung itong, let's say, partner mo siya, may mga kamag-anak yan. Pwedeng natutulungan mo din kung sino man yung mga kamag-anak nito. Dahil ganun mo siya kamahal. Diba sabi nga nila, pag mahal mo ang partner mo, o yung isang tao, kung sino man yung involved or mahal ng taong yun, is mahal mo na rin. So, ganun yung ginagawa mo. Pero nahihirapan ka na. Hindi mo na alam kung paano ka pa makikibagay.
ang iyong blessing, 8 of Wands. Queen of Wands, High Priestess, and the 9 of Pentacles. Sabi ko nga, di ba, ang blessing mo is yung pagiging magaling mong magaling kang makisama eh. Alam ko dito, ay yung pagiging madiskarte mo, yan yung nagdadala sa'yo ng pera, stability, dahil sa talino mo. Maaaring businessman ka. Oo, nakikita ko. Kasi, ikaw yung taong, yes, successful. Kaya ka nakaka-provide sa mga taong to, kung sino man yung itong taong to, as may mga kamag-anak pa siya. Dahil, sobra-sobra yung meron ka. Pero, dahil sa pinaghirapan mo yan. Sa pagiging madiskarte mo. Kaya nga sabi ko parang negosyante ka and then successful ka sa kung ano yung meron ka. Pwede successful na businessman ka or businesswoman. At ikaw nakakapag-provide ka kung ano man ang i-request ng taong to sa'yo. Ikaw mismo, kahit anong gusto mo, nabibili mo. At alam mo yan. Kung paano ka dumiskarte, kung paano ka kagaling sa trabaho. So, kung sa love life, may toxicity when it comes to iyong trabaho or business, successful ka. And then, 2 of Cups, kinlarify ang 3 of Wands. 2 of Cups, wow, 2 of Cups pa rin, and 10 of Cups. Okay, in the future, ang tingin ko rito, either ikaw, bibigyan mo ng space yung sarili mo, pwede magbabakasyon ka. And then, pagbalik mo, gusto mo na itong taong ito is, bumalik, kumbaga pagbalik mo, is may harmony na mangyayari sa inyo. Dahil para sa'yo, yun yung magiging kaligayahan mo eh, yung maging masaya lang. And then, dahil nga sa kinlarify ng 2 of Cups, pwedeng mangyari yan, pero depende sa pag-uusapan ninyo. Kasi sinasabi na rito na kailangan mo putulin. So, maaaring aalis ka in the future at sa pagbalik mo, maaaring natuto na to o natauhan na. Dahil nakikita ko na in the future then is magkakaroon ng harmony uli. Kung dati meron, nagkakaroon ng tension dahil nga sa attitude nito, kung ito ay dadalain mo, bibigyan mo ng ultimatum, mangyayari yon kung mapag-iisipan niya na, ay mali pala yung ginagawa ko. Kumbaga, bibigyan mo muna siya ng leksyon. At sa leksyon na yon is yung aalis ka muna. Dahil matatauhan yan pagbalik mo, ayun, siya na mismo ang mag-aalok ng, eto na, yung harmony sa isang relasyon na, yun naman yung dapat. So, nakikita ko na merong pag-uusap dito, na sana maging stable na nga. And then, 4 of Swords. So, kung mangangako tong taong to, sana lang na maging totoo na. Which is nakikita ko naman dito, in the future. Parang natuto na siya. Meron man siguro, basulpot-sulpot, pero hindi na ganun kadala. Marirealize niya kasi na, kasi nga nakikita ko talaga dito, aalis mo to eh. Pag alis mo, doon na siya matatauhan na, marirealize niya na, hindi niya pala kayang mag-isa kung wala ka. And then, 4 of Swords, Page of Cups, the Hermit card, and the King of Cups. Yeah. Gagawin mo to, pag alis, bakasyon ka eh. Kasi, magre-rest ka muna, ipapahinga mo yung sarili mo.
Which is kayang-kaya mo naman yan dahil nga stability mo sa pera is napaka lawak. Talagang marami kang pagkukuhanan. So, kahit mag-travel ka ng matagalan sa ibang bansa, kaya mo. At yun yung magbibigay ng lesson sa taong yan na pag nawala ka, is hindi niya pala kaya. So, ayun. Magkakaroon ng clarity in the end. Okay. Ano ang last message para kay Libra? Kasi di ba dapat ganun? Putulin mo na raw muna yung sungay. Ngayon, pag naputol mo na yung sungay, at least pagbalik mo, marirealize niya na hindi tama yung mga ginagawa niya. Na hindi niya pala kaya mag-isa kapag wala ka. Kasi sa totoo lang, ikaw yung kapartner na parang kumbaga perfect na. Sa material na bagay, nakakapag-provide ka, sa emosyon, mabait ka, o ano pang hahanapin ng taong to. So, ayan, dalain mo muna, and then, marirealize niya yung mali niya. Setbacks are temporary. Keep moving forward and you will find that resilience is the key to long-term success. So, yeah. Setback temporary. Umalis ka muna, mag-chillax. Bigyan mo ng space yung sarili mo hanggang sa matauhan kung sino man tong taong to. And then, babalik yung harmony. So, Libra, ito ang yung reading. Sana nagustuhan mo. Sa susunod pa uling reading. Bye!